Purihin po ang ating Diyos, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. At ang gawain po ng Panginoon o morning devotion natin ay magmumula ho dito sa Door of Faith, Hsinchu, Taiwan. Kami po ay bumabati na isang mapagpalang umaga sa atin lahat. Ang Diyos ay mapapurihan, ang Diyos ay maitaas sa ating pong kalagitnaan. Salamat sa Panginoon. Hayaan niyo po tayo muna ay umawit sa Panginoon at bigyan natin ng parangal at pasasalamat yung ating Diyos dahil siya ay nararapat sa pagpupuri at pasasalamat. Salamat sa Panginoon. Awitin po natin yung himig ng pagsamba. Hallelujah. Tayo po lahat. Ang hangarin ko, itaas ang ngalan niyo at makilala pa ang kaluwalhatian niyo. Naway pakinggan niyo ang pagsamo ko, himig ng pagsambay. O Diyos, iyong dinggin. Minsan pa nga po simula. Ang hangarin ko, amen, itaas ang ngalan niyo at makilala pa ang kadakilaan niyo. Naway pakinggan niyo ang pagsamo ko, himig ng pagsambay. O Diyos, iyong dinggin. Sa tahanan niyo, kayo ay sambahin. Kaluluwa'y nauuhaw sa iyo, O Diyos. Ang makapiling kay laging inaasam. Ukay sarap sa piling nyo. Minsan pa po, sa tahanan nyo. Hallelujah. Sa tahanan nyo, kayo ay sambahin. Kaluluwa'y nauuhaw sa inyo, O Diyos. Ang makapiling kay laging inaasam. O kay sarap sa piling nyo. Minsan pa nga po sa simula, ito ang hangarin natin. Ang hangarin ko. Ano po yun? Itaas. Itaas. Amen. Hallelujah. At makilala pa ang kadakilaan nyo. Naway pakinggan nyo ang pagsamo ko, himig ng pagsambay. O Diyos, iyong dinggin. Sa tahanan nyo, kayo, hallelujah, amen. Kaluluwa'y nauuhaw sa inyo, O Diyos. Ang makapiling kay laging inaasam. O kay sarap sa piling nyo. Minsan pa nga po, sa tahanan nyo. Sa tahanan nyo, kayo ay sambahin. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Kaluluwa'y nauuhaw sa inyo, O Diyos. Ang makapiling kay laging inaasam. O kay sarap sa piling nyo. O kay sarap sa piling nyo. O kay sarap sa piling nyo. Purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah. Taas natin yung kanyang pangalan. Luwalhatiin natin siya.
Salamat sa inyo, aming Diyos. Purihin kayo, aming Ama. Salamat po sa panibagong umaga. Sa masagana pong ninyong habag at biyaya sa amin. Salamat po. Kaya kami nakakapagpatuloy sa inyong kalooban ay dahil merong masaganang biyaya na nagmumula sa inyo. Marami pong salamat, O Diyos. Tuloy namin hinihiling sa umagang ito, aming Diyos, ang inyo pong pangunguna at ang inyo pong pagsama. Hayaan niyo, Panginoon, na sa pamagitan ng pag-aaral namin ng inyong mga salita, ay lalo naming makilala po ang inyo pong kalooban at lalo naming malaman ang inyo pong mga pamamaraan at ang inyo pong kaisipan, Panginoon, sang-ayon sa inyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, patawarin niyo kami sa lahat ng aming pagkukulang sa inyo, mga nagawa naming pagkakamali at kasalanan. Kami po ay nagpapakumbaba. Hayaan niyo, Panginoon, patuloy niyo kami linisin sa pamagitan po ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Salamat sa inyong anak, O Diyos. Maraming salamat sa inyo, Panginoong Jesus. Patuloy namin kayong maitaas, madakila at makilala sa umagang ito. Mabigyan namin kayo ng karangalan sa umagang ito, O Diyos. Samahan niyo po kami kahit na magkakalayo kami ng distansya, Panginoon. Ngunit sa Espiritu, O Diyos, ay magkakasama kami, Panginoon, na mag-aaral na yung mga salita. Dakilain kayo, parangalan kayo sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ng Panginoon. Minsan pa ay sa mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At samahan niyo po akong buklatin yung ating mga Biblia sa aklat ng John o sa Juan chapter 3. Magsisimula tayo sa verse 25. John chapter 3 verse 25 hanggang sa verse 30. Ang key verse po natin ay nasa verse 30. Simulan po natin sa verse 25. Minsan nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. 26. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatutuhanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. 37. Sumagot si Juan, walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito ipagkaloob sa kanya ng Diyos. 28. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa 29, sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon, sabi ni John the Baptist. Verse 30, ito po ang ating key verse. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. He must increase but I must decrease. Ito ang sinabi ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad o sa kanyang mga disipulo. Ngayon nagkakaroon ng pagtatalo ang mga disipulo ni Juan Bautista dahil nung nagpasimula ng magministeryo ang ating Panginoon Jesucristo ay marami ang lumalapit sa Kanya, marami ang sumusunod sa Kanya. Amen? Kasi nauna si John the Baptist na nangaral siya yung naghanda ng daraanan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang kanyang ipinapangaral ay patungkol sa pagsisisi sa kasalanan. Kaya nga ang ritual ng paglilinis, yung po ay bautismo sa tubig. Ang ibig sabihin kasi ng bautismo sa tubig, alam natin ay pagsisisi o repentance. Ngayon, nung ang Panginoon Jesucristo ay nagpapasimula na sa kanyang ministeryo, marami ang sumusunod sa kanya at nagpapabautismo. Ang totoo, ang mga alagad talaga ng Panginoon nagbabautismo sa mga lumalapit sa kanya. At napansin nyo ng mga disipulo ni Juan Bautista. Kaya naman itong si Juan Bautista,
si Juan Bautista, ang naging kanyang pananalita sa John chapter 3 verse 30 ay ganito. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Ito ay napakahalaga sa ating mga Kristiyano. Kailangan natin itong maintindihan. Tayo ay tinawag ng Diyos para kanyang maging mga tagasunod. Amen? At kinakailangan taglayin din natin yung kaisipan na kagaya ni Juan Bautista, na hindi tayo maghahangad na maitaas yung ating sarili, lalo na pag tayo ay ginagamit na sa ministeryo. Kailangan magkaroon tayo ng kalinawan ng ating kaisipan, kagaya ni Juan Bautista. Kailangan ang napaparangalan at naitataas walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Walang iba kundi si Jesus. Ngayon, bakit siya nagkaroon ng ganitong klase ng kaisipan? He has a divine revelation beyond the flesh about Jesus Christ. Si Juan Bautista ay nagkaroon ng makalangit na kapahayagan patungkol sa kung sino talaga si Jesus. Kaya nga binabanggit niya sa 3:28, ulitin ko lang ang 3:28, kayo mismo ang makakapagpatuloy na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Amen? Isa lamang akong sugo na mauuna sa Kanya. Alam kasi ni Juan Bautista na siya ay sinugo lang ng Diyos. At yung susunod sa Kanya, yun yung mas dakila sa Kanya. Dahil alam niya na yung susunod sa Kanya, si Kristo, si Jesus, ay hindi nagmula sa lupa. Meron siyang divine revelation kung sino si Jesus. Kaya alam niya kung papaano niya ibinababa ang kanyang sarili. Amen ho ba? Tayo mga lingkod ng Diyos, kaya maging maingat ang mga lingkod ng Diyos Lalo na pagka naitatanyag yung ating pananampalataya, at hindi ho masama na maitanyag yung pananampalataya ng mga Kristiyano. Pero dapat taglay natin yung kaunawaan dahil yon sa pagkakilala natin kay Jesus. Amen? Ang totoo, pagka napaparangalan yung ating pananampalataya, yung ating paglilingkod, ang totoo, meron tayong kaisipan na ang ating pagpaparangal talaga ay dahil sa kay Jesus, sa kung sino siya. Amen? Dahil sa kung ano ang kanyang tinapos na ginawa sa atin. Amen ho ba? Ulitin ko lang, kinakailangan siya ang maging dakila, sabi ni Juan Bautista, at ako'y naman maging mababa. Meron dalawang pangunahing dahilan kung bakit kinakailangan si Kristo lang ang maitaas. Meron dalawang pangunahing dahilan, at ito, naunawaan ito ni Juan Bautista. At tayo mga sumusunod sa kanya ay naintindihan din natin ito. Ang unang dahilan kung bakit si Jesus ang ating itinataas, unang dahilan, dahil sa kung sino siya. Dahil sa kung sino siya. Because of who He is. Para kay Juan Bautista, hindi mahalaga sa kanya kung hindi nakikilala ang kanyang pangalan sa kanyang pagmiministeryo. Dahil nauunawaan niya na si Kristo lang ang karapat-dapat sa bagay na ito. Sa ating mga lingkod ng Diyos, magkaroon din tayo ng kaisipan na kagaya nito. Hindi mahalaga sa atin kung hindi nakikilala yung ating pangalan. Ang mahalaga si Kristo, si Jesus, yung nakikilala. Siya ang naitataas sa ating mga buhay. Amen? Ang malaking dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng malaking kagalakan sa ating mga puso, kagaya ni Juan Bautista, na maitaas si Kristo, ay dahil kilala natin si Jesus kung sino siya. Amen? Sa mga naririto. Dahil kilala natin kung sino si Jesus. Kaya tayo nagkakaroon ng kagalakan pag siya ang nakikilala sa ating mga buhay. Siya ang napaparangalan. Amen? Ang malaking dahilan dahil nakikilala natin kung sino talaga si Jesus. That we have a divine revelation about Jesus Christ beyond the flesh. Yung pagkakilala natin sa ating Panginoon Kristo ay hindi siya tao lang. Amen? Beyond the flesh yung ating pagkakakilala kay Jesus. Kaya nararapat siya na maitaas at maparang. Wala nang iba. Si Jesus lang ang dapat na maparangalan at maitaas. Amen? Nakikilala natin siya na siya ang anak ng Diyos na buhay na napako para sa ating mga kasalanan upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Nakikilala natin si Jesus na siya ay anak ng Diyos na buhay.
na siya ay ipinadala sa atin ng Ama para tayo ay tubusin sa ating mga pagkakasala at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. John 3:17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hindi na hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Meron tayong kaunawaan na si Jesus ay galing sa itaas, sa Ama, ibinigay sa atin para tayo ay hindi mahatulang maparusahan. Amen? Isang bagay na nararapat na dapat kay Jesus lang ang parangal at pagdakila. Amen? Meron din tayong pagkakakilala kay Jesus na siya ang kordero ng Diyos. Ibig sabihin ng kordero ng Diyos, siya ang handog na maglilinis sa kasalanan ng sanlibutan. Amen? Yung ginagawa sa Old Testament na sila ay naghahandog. Amen? Sa tabernakulo, mapatay sila ng mga handog at yung dugo ay nagsisilbing panlinis sa kasalanan. Ngayon, isinasalamin nun ang ating Panginoon Kristo nung siya ay naandito sa lupa at nung ang kanyang katawan at ang kanyang dugo ay nabayubay, dumanak sa krus ng Kalbaryo, sinalamin niya yung ginagawa sa Old Testament. At yung kanyang paghahandog bilang kordero ng Diyos ay naging sapat na paglilinis sa kasalanan ng sangkatauhan. Amen? Kaya nararapat si Jesus sa parangal at pagdakila na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. John 1:29-30. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya, kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nakikilala ni Juan Bautista na siya ang kordero ng Diyos. Amen? Ang tupa ng Diyos. Now, ano ba ibig sabihin ng tupa ng Diyos? O ang kordero ng Diyos? Nauunawaan yun ni Juan Bautista at nauunawaan din natin kung anong ibig sabihin ng kordero ng Diyos. Amen? The Lamb of God. Handog para sa ating mga kasalanan. Si Jesus. Amen? Sabi sa 30, siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin. Sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sabi ni Juan Bautista. Higit sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Makikita natin dito yung mga pananalita ni Juan Bautista, beyond the flesh yung kanyang pagpapakilala kay Jesus. Amen? Makikita natin yung pagpapakilala niya sa ating Panginoon Kristo na nauunawaan niya na mas dakila o mas higit sa kanya si Jesus. Dahil si Jesus, alam niya, nanggaling siya sa langit. Amen? Ang nanggaling sa langit, sabi ni Juan Bautista, ay dakila kaysa sa mga nasa lupa. Nauunawaan niya ni Juan Bautista. Amen? Isa sa mga naunawaan natin o pagkakakilala natin kay Jesus, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Amen. Dito pa lang, magkakaroon na tayo ng mataas na pagpaparangal at pagtataas sa ating Panginoon Jesus. Siya ay hindi po ordinaryong tao. Amen? Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya yung salita na binabanggit ni John the Beloved sa Revelation na nakita niya nung siya ay nagkaroon ng pangitain. Na ang tawag sa kanya doon sa kalangitan ay salita. Amen? Amen! Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya ordinaryong tao. Mali ang paniniwala ng ilan na siya ay tao lang. Hindi. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. God in the flesh. Amen? John chapter 1:14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sa pagkakakilala natin sa ating Panginoong Kristo, magkakaroon tayo ng dahilan na isantabi yung ating sarili. Amen? At ang ipapakita natin palagi ay ang pangalan ni Jesus sa ating kalagitnaan.
Isasantabi natin yung ating sariling damdamin na naghahangad na maitaas, makilala ng mga tao, maparangalan at mapapurihan ng mga tao. Now, pagka nakilala natin kung sino si Jesus, magkakaroon tayo ng kagalakan, kagaya ni Juan. Amen? Na ibaba ang ating mga sarili at ang madakila at maitaas, walang iba kundi si Jesus. Kaya hindi na mahalaga sa atin kung hindi tayo mapansin ng mga tao sa ating mga paglilingkod. Dahil ang hangarin natin ay si Kristo ang mapansin ng mga tao dahil siya lang ang karapat-dapat sa bagay na ito. Amen? Gaya ng inawit natin kayo na ang hangarin ko, itaas ang ngalan nyo. Amen? Yun ang hangarin ng mga lingkod ng Diyos, ang maitaas ang pangalan ng ating Panginoong Kristo sa paraan ng ating paglilingkod. Anumang ministeryong meron tayo. Kaya nga sabi, we do it for the glory of the Lord. Lahat ng ating ginagawa ay para sa kaluguran ng ating Panginoon. Ang unang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesus ay karapat-dapat na maitaas, dahil sa kung sino siya, yung kanyang lubos na katatayuan, siya po ay Diyos na nagkatawang tao, kaya siya nararapat na parangalan. Pangalawang bagay, o pangalawang pangunahin, dahilan kung bakit siya nararapat na maitaas. Dahil sa kung ano ang tinapos niyang ginawa sa krus. Amen? Dahil sa kung ano ang tinapos niya sa krus, nararapat siyang parangalan at maitaas. Dahil sa kanyang buhay, sa pamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesus, at sa kanyang tinapos na ginawa, inari tayong matuwid ng Diyos. Amen? Hindi tayo aariing matuwid ng Diyos kung hindi dahil sa kanyang anak na si Jesus. Kaya siya nararapat sa karangalan, sa kaluwalhatian, at sa pagtataas. Roma 3:22, ang tao'y itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Jesucristo. At walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Jesucristo ay itinuturing niyang matuwid. Dahil kay Jesus, mga kapatid, dahil kay Jesus, itinuring tayong matuwid ng Diyos. Amen? 3:25 ng Roma, isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganoon mawala ang galit ng Diyos sa atin at sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Noong unay nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanang ginawa ng mga tao kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila. Tayo dapat ang nararapat sa parusa dahil tayo mga tao ang nagkasala laban sa Diyos. Pero ang ginawa ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Amen? Para yung galit niya sa ating mga tao ay mawala sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Amen ho ba? Dahil sa kanyang anak, sa tinapos na ginawa ni Jesus, karapat-dapat siya sa pagpaparangal. Karapat-dapat siya na siya lang ang maitaas. Siya lang ang makilala. Amen? 5:9 ng Roma, kaya't sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dahil yung kay Jesus, nawala ang galit at puot ng Diyos sa atin. Dahil kay Jesus. Amen. Roma 5:10. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. 11. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Dahil kay Jesus, inari tayong kaibigan ng Diyos. Ibig sabihin, dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, nagkaroon ng pagbabati ang tao sa Diyos. Dahil ang Diyos dati galit sa
tao dahil sa kasalanan. Pero dahil sa kanyang anak at sa kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo, nagkakaroon ng tinatawag na reconciliation. Ang tao sa Diyos. Amen? Si Kristo ang naging dahilan kung bakit merong pagkakaibigan ang tao ngayon sa Diyos. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, naging naibalik yung ugnayan o relasyon ng tao sa Diyos na minsan nang nawasak doon sa harden ng Eden. Amen? Minsan nang ibinalik ni Kristo Jesus yung maayos na ugnayan o relasyon ng tao sa Diyos. Dahil kay Kristo, kaya nararapat si Kristo na maitaas. Mga kapatid, si Kristo lang ang karapat dapat na maitaas. Amen? Parangalan natin si Kristo. 1 Corinthians chapter 2 verse 1. Lapit na ho tayo magtapos. Mga kapatid, nung ako'y pumunta riyan, sabi ni Pablo, mga kapatid, nung ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Uulitin ko po. 1 Corinthians chapter 2 verse 1. Sabi ni Pablo, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Verse 2. Sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong walang sino mang kilalanin, liban kay Jesucristo na ipinako sa krus. Ibig sabihin, pagka si Pablo ay nangangaral, hindi niya ibinibida yung galing ng kanyang pananalita, yung matamis niyang pananalita para akayin yung mga tao. Ang ibinibida niya si Jesus. Sino ba si Kristo Jesus? Ano ba ang tinapos niya sa krus ng Kalbaryo? Yun yung kanyang ipinapangaral. Amen? Yun yung kanyang ibinubungad sa mga tao dahil yun lang ang magdadala sa mga tao sa tiyak na kalalagayan na hindi mapaparusahan ang sinuman. Amen? Ang mensahe ng Ebanghelyo ng Diyos o ang Ebanghelyo ni Kristo lang ang makapagdadala ng tiyak na buhay na walang hanggan sa mga tao. Amen? Wala siyang ibinibida kundi si Jesucristo lang. Hindi niya ibinibida yung kanyang galing bilang isang apostol o pinili ng Diyos. Ang ibinibida niya si Kristo. Amen? Siya ang ipinapakilala niya sa maraming tao. Mga kapatid, tayo ay mga alagad lang ng Diyos. Hindi tayo ang Kristo, sabi ni Juan. Tayo ay mga sunugo lang ng Panginoon. Tayo ay mga witness lang ng Diyos. Sabi niya sa aklat ng mga gawa, gagawin ko kayong mga... Anong Tagalog ng witness? Mga saksi ko. Mga saksi lang tayo. Sinasaksihan lang natin kung anong ginawa ni Kristo. Amen? At sa pagsasaksi natin, mapaparangalan natin yung pangalan ni Kristo. Kasi ang pinapakilala natin, sino si Jesus at yung kanyang tinapos na ginawa. Pagka ginawa natin yon, walang ibang tatanggap na karangalan, kundi si Jesus lang. Amen. Hindi ang ating husay sa pananalita o ang malawak na karunungan yung ating ipinapahayag sa mga tao, kundi nagpapasya tayong mga taga-door of faith na walang sino mang kilalanin malibang kay Jesucristo na ipinako sa krus. Nagpapasya tayo po. Amen? Hindi lang ang mga taga-door of faith. Lahat ng mga tagasunod ni Kristo nagpapasya na walang ibang ipinapangaral kundi si Jesus. Yung napako sa krus ng Kalbaryo, siya yung ipinapakilala natin sa mga tao. Amen ho ba? Hindi po yung pangalan ng pastor po ninyo. Hindi po yung pangalan ng simbahan po natin. Kundi yung ipinapangaral po ng pangalan ng simbahan natin. Si Jesus, siya yung ating ipinapangaral sa maraming tao kasi ang nais natin, siya yung makilala. Dahil siya ang naging dahilan kung bakit tayo ngayong inaring matuwid ng Diyos. Siya ang dahilan kung bakit tayo naging kaibigan ngayon ng Diyos. Siya yung dahilan kung bakit tayo ngayon malinis sa harapan ng Diyos. Siya yung dahilan kung bakit hindi tayo mapaparusahan. Si Jesus, wala nang iba. Ang pangalan ni Jesus yung ating itaas at ipakilala sa mga tao. Amen? Siya lang ang dapat na maparangalan at maitaas sa lahat ng ating paglilingkod sa Panginoon. Maraming tao ngayon, kilala yung pangalan ng tagapangunan nila. Hindi nakikilala si Kristo.
Mas kilala pa yung pangalan ng pastor at ng manggagawa. Amen? Dapat mas makilala si Kristo at siya lang ang dapat, dapat si Kristo lang ang maitaas. Dahil si Kristo ang nagdala sa atin sa kalalagayan ngayon, sa buhay na walang hanggan. Amen? Nung minsan ay nagtatalo yung mga alagad ni Pablo sa mga taga-Korinto. Tatalo sila. Sinaway sila ni Pablo. Sino ba si Pablo? Sino ba si Apolos? Sino ba kami? Kami kapwa mga tagasunod lang o mga lingkod lang ng Diyos. Hindi kami ang napako sa krus, sabi ni Pablo. Si Kristo ang napako sa krus, si Jesus ang napako sa krus. Siya yung ating parangalan. Siya yung ating itaas. Kaya sa umagang ito mga kapatid, tayong lahat, sabay-sabay nating parangalan at itaas si Kristo. Sa ating mga paglilingkod, sikapin natin o pagnasain natin palagi na walang ibang maitaas, walang ibang maparangalan kundi si Kristo. Di bali nang hindi tayo mapansin ng mga tao, mga kapatid, mahalaga pansin tayo ng Diyos. At mahalaga tama yung ating motibo sa paglilingkod nang hangad natin ay maitaas at maparangalan yung ating Panginoon. Hindi po tayo ay magbigay ng parangal sa Panginoon. Hallelujah. Kayo ay maparangalan, Panginoong Jesus. Kayo lang ang nararapat sa pagpaparangal. Kaya nagpasya si Juan Bautista na ibaba ang kanyang sarili at kayo ay itaas dahil nakikilala niya kayo kung sino kayo. Kayo ay ang anak ng Diyos na buhay. Ganon din yung aming pagkakakilala sa inyo. Hindi kayo ordinaryong tao, Panginoon, na dinala ni Maria sa kanyang sinapupunan. Kayo po ang anak ng Diyos na buhay na nagpasyang sumunod sa Ama at naging tao kagaya namin, Panginoon. At sa pagiging tao nyo ay naging masunurin kayo, nagpakumbaba kayo ng lubusan. Sinunod nyo ang kalooban ng Ama para sa amin ng mga makasalanan. Ngayon, bigyan nyo kami ng kaisipan palagi, O Diyos, na sa mga paglilingkod namin, wala kaming ibang maitaas, wala kaming ibang maparangalan, kundi ang pangalan po ninyo, Jesus. Hayaan niyo, Panginoon, sa umagang ito, kaming lahat, O Diyos, na mga niligtas nyo ay magbigay ng pagpaparangal sa inyo. Nihiling ko po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Kristo, magbigay kami ng karangalan at kaluwalhatian sa inyo. Panahon na, O Diyos, para ibalik yung kaisipan ng dapat na maipangaral, ng dapat na mailahad sa mga tao ay kung sino kayo at kung ano ang tinapos yung ginawa sa krus ng Kalbaryo. Huwag yung aming galing, yung aming kakayanan ang aming maipakita. Huwag yung aming mga sarili. Ang totoo, wala talaga kaming kakayanan at wala naman talaga kaming magagawa. Ang totoo dahil lamang sa inyo, Panginoong Jesus. Kayo ang aming karapat-dapat na maparangalan at maitaas. Salamat sa inyo sa umagang ito, aming Ama. Hayaan niyo, O Diyos, sa bawat paglilingkod namin, sa bawat ministeryo na meron kami, magawa namin ang pinakamainam na paglilingkod para sa inyong karangalan, para sa inyong kapurihan, Panginoong Jesus. Salamat sa inyo. Hallelujah. Minsan pa natin awitin. Ang hangarin ko itaas. Sige po, parangalan natin ng Panginoon. At makilala pa ang kaluwalhati, dakilaan nyo, naway pakinggan nyo ang pagsamo ko, himig ng pagsamba, O Diyos iyong dinggin. Sa tahanan nyo, kayo ay sambahin. Kaluluwa'y nauuhaw sa iyo, O Diyos. Ang makapiling
Alam niyo mga kapatid, pagka naroon na tayo sa piling ng Panginoon, wala rin naman tayong ibang gagawin. Sabi ng aklat ng pahayag, blessed is he that was slain. Amen. To receive power, wealth, wisdom. Lahat ng karangalan, pagdating natin sa langit na bahay, wala rin naman tayong ibang gagawin kundi parangalan at itaas ang ating Panginoon na siyang nagligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. Kaya habang naririto pa tayo sa lupa, i-practice na natin yung ating mga paglilingkod ay nagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa ating Panginoon. Salamat po sa Diyos. Purihin kayo aming Diyos, aming Ama. Pinupuri namin at pinasasalamatan ang inyong anak na si Jesus, ang aming Panginoon. Walang iba, liban sa inyong anak. Siya ang naging dahilan kung bakit nyo kaming inaring kaibigan. Siya ang dahilan kung bakit nyo kami inaring matuwid ngayon sa inyong harapan. Kung bakit kami naging banal sa inyong harapan. Dahil po sa inyong anak na si Jesus at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya po sa kanya ang kaluwalhatian, sa kanya ang kapurihan, sa kanya Panginoon ang lahat ng pagpaparangal. Walang iba, walang ibang pangalan Panginoon na tatangi sa karangalan at kaluwalhatian. Tanging kay Jesus lamang. Salamat po o Diyos, Panginoon, sa pribilehiyo sa amin ng mga lingkod nyo na mabigyan sa ng karangalan at kaluwalhatian sa paraan ng aming mga paglilingkod. Purihin kayo, samahan at gabayan nyo kami, Panginoon, sa aming pananambahan sa umagang ito. Patuloy kayong magpakilala at magparanas sa amin ng mga di pangkaraniwang bagay, Panginoon. Salamat po, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory.